hamburger steak, at chocolate cake. Ilan daw yan sa mga paboritong i-order ni Dolphy sa isang kainan sa Maynila na dati pa niyang tambayan. At kwento ng anak na may-ari noong kainan, talaga raw napakabait ni Mang Dolphy kahit sa mga ordinaryong tao. Nakatutok si Julius Segovia. Sa bake shop na ito sa Bocobo Street sa UN Avenue, Maynila, madalas daw noon tumambay si Dolphy. Kwento ng nagmana nito na si Milagros. Kaibigang matalik ni Dolphy ang kanyang mga magulang. Napakabait na tao. Mas higit pa siya sa kamag-anak. Ang hindi ko lang makalimutan, sinabi niya, mahal daw niya yung parents ko. Kung tutuusin, hindi naman nila kadugo si Dolphy. Pero saksi raw si Milagros sa kabutihang loob ng Comedy King, lalo na pagdating sa kanyang mga anak at pamilya. Makamasa raw si Dolphy. Nakikihalubilo pa raw siya sa ibang customers ng restaurant. Paborito raw orderin ni Comedy King ang oxtang, hamburger steak, ensaymada queso de bola, chocolate cake, raisin bread at hot chocolate. Mahilig daw talaga sa pagkain si Dolphy, ayon sa isa pa niyang malapit na kaibigan na si Boots Anson Roa. Medyo nakikipagkwentuhan pa, although mahina na yung boses. Of course, Shasha was at his side and ibang anak ni Dolphy. And pinag-uusapan namin pagkain, naghahanap ng steak, yung bang ganon. Ang mga magulang din ni Boots ang unang nakasama ni Dolphy sa mga pelikula na naging daan para mapalapit din daw siya sa hari ng komedya. Ang hindi ko makakalimutan, si Dolphy ang unang-unang nagturo sa akin magsayaw ng cha-cha. I was about 6 years old. Pero imbes na ipagluksa ang pagkasawi niya, ayon kay Boots, dapat daw maging masaya. I would like to take a different point of view, no? Kung ako, gusto kong sabihin happy birthday, Dolphy. Kasi yung pagkamatay niya translates to yung kapanganakan niya sa isang higher realm or higher world and the life everlasting kung saan kasama na niya yung Panginoon. Julius Segovia, nakatutok, 24 oras.